Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 22 to December 28, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyong makuha natin, all the details para sa personal reading is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Cancer. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Palagi nyo tatandaan na marami kayong energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi nyo energy ang nakuha natin. Iba sa inyo, maaari kayo nasa maraming tao, no? Maybe networking, YouTuber, TikToker, or a networking, no? O kaya nasa public place, outdoor, or ano ba to? Maraming tao. Ano ba yung mga maraming tao? Doctor, hospital, nurse, healer, lawyer, simbahan. Ganyan. Caregiver. Di ba maraming tao yun? Ganyan. O ano man yun. Parang nasa ano kayo, in a public place or maraming tao or factory, isa rin yun. Ganyan. Nagkakaroon ng blockage sa inyo o may nagkakaroon ng mga distractions sa inyo, no? Kung may mga obstacle ako na nakikita sa inyo. May mga challenge. May taong matigas ang ulo o hindi nakikinig. Actually, may mga enemy kayo eh. Sa nakikita ko dito eh. May mga taong may ayaw sa'yo. No? O baka inggit naman to. You want to create in a new you, no? Sa sarili mo. Kaso, hindi mo alam kung in what direction. Maaaring nagkakaroon ka ng option or nagkakaroon ka ng mga choices or multiple choices in life this time. Na if you want to crossroad or hindi nyo pagpili. No? Kasi you want to create in a new you or you want to create sa bagong direction mo this time. Parang, kaso yung iba sa inyo, parang you're going to the flow. Ganyan. Kung saan lang kayo dalhin this time. Yung iba naman sa inyo, nakatingin na kayo sa future. No? Maraming katanungan, maaring sa sarili, o dito sa tao na to. Yan. No? O ibig sabihin yung iba sa inyo is, meron kayo mga bagong, mga bagong gagawin. New work, new job, new level up, or focusing to a new direction dito. And then, pero may enemy eh. Yan ako. May enemy kayo. Nandun yung may magkakaroon daw kayo ng mga pagpaparaya. O kaya maybe you separate a direction. Halimbawa, mag-iiba ka na ng bagong trabaho. O kaya merong relationship na magse-separate. Ganyan. May mga situation na maaring gusto mo namang sumeparate or umalis, pero magkakaroon ka ng situation. Maaring sarili mo na rin magiging enemy mo kasi hindi mo alam kung saan direction ka tutungo, mga ganun. You want to create something in your life, pero hindi mo alam paano at anong dapat mong gawin. No? And then also, yun nga, enemy, blockage, obstacle, pag-aalinlangan sa mga bagay-bagay. Gusto mo magparaya, may mga didesisyonan ka raw this week sa nakikita ko dito. And then also, you need to trust more to your intuition. Sa nakikita ko dito, trust more to your intuition. And then, may mga papuri. Ako nakikita, may mga i-imaginein ka. May mga sitwasyon na may inspire ka. May mga sitwasyon na, yun nga, feeling emotions. Ako nakikita sa'yo, Cancer. May tumutugtog sa labas. Ano yun?
Ano kaya yun? Chismosa talaga ako, no? Ganyan lang ako, pero hindi ako tumitingin sa labas. I don't care. Parang ano yun, no? May mga papasok daw na pera sa inyo. Or maybe you have a bonuses, 13-month, or pagtaas ng sahod, ganyan. Halimbawa, nag-overtime ka, ganyan. Tataas talaga yung sahod mo, di ba? May mga ganun. Pagkakaroon sa inyo ng enlightenment, ano? Ibig sabihin, may mga bagay na mag-enlight sa'yo. No? At makakaisip ka ng tamang solution, direction, ganyan. Pero, may choices pa rin. Yung iba dito, magkaka-delay daw sa mga gusto nyong gawin. Kung may delay. Halimbawa, mag-iiba ko ng trabaho. Gagawin ko to, gagawin ko yun. Baka may delay. Ano po ang energy ni Cancer this week, universe? May mga ipagpapaliban. Yan. May mga pagpapaliban siguro ako nakikita sa iba sa inyo. Kasi hindi ko lang maintindihan. Malungkot ka, pero natatakot ka mag-move on or may isang sitwasyon na hindi ka masaya pero pinepeki mo yung nararamdaman mo, yung happiness mo. Ganyan. Parang may mga indecision nga ako nakikita. Nakikita ko sa yung stagnant mo. Ano mo yun? Mahandun din yung situation na you avoiding something. No? Ako nakikita. Maaring enemy mo, ina-avoid mo. Yung mga sitwasyon na makakapagpa-down o makakapag-drain sa inyo. Ganyan. Tingnan natin. May mga sitwasyon na maaring iintindihin mo. Lalo na if you have an enemy o may mga nakakaaway ka. Parang iintindihin mo lang sila na ganun na talaga sila. Ganyan. May mga situation na you want peace and harmony. Ganyan. Maaring may mga kaaway ka na magkakasundo na kayo. May mga gulo o away, maliit o malaki man yan na medyo magkakabati na kayo. Ganyan. Or iintindihin mo lang sila. Actually. Mga ganun. Kakaroon na ng teamwork. Nakikita ko dito. Energy ni Cancer. May mga manifestation ka na makagaganap pa. Ibig sabihin, pag nakapili ka na ng tamang daan para sa'yo, doon sa prosperity, wealth, abundance, ako nakikita sa'yo. Universe, ano po ang parating kay Cancer? Ano bang parating kay Cancer this week? December 22 to 20. Parating? Ano naman ang dapat iwasan ni Cancer universe this week? Dapat iwasan ni Cancer. Show me. Ang ganda ng ano. Bakit pa ang energy niya is ito? Oh, okay. Okay, thank you. Okay, ang energy mo this week is ang nakikita ko sa'yo, ano eh. Meron ka daw isang sitwasyon na may mga mali or a bad decision ako na nakikita sa'yo na natatrap ka. Na matatrap ka. This week, kanya, matatrap ka daw sa isang sitwasyon na mali yung desisyon mo.
Halimbawa, ano bang pwedeng example? Halimbawa, there's an opportunity na parating sa'yo, pero hindi ka makakaalis doon. Kung kasi nalilito ka ganyan. Kumbaga, you still trapped doon sa sitwasyon na yun. Di ba? O kaya may mga choices ka na darating this week na ma-overwhelm ka and then hanggang sa matrap ka at ma-frustrate ka na doon. Kasi nakita ko yung frustration mo. It comes sa mga kasamahan mo sa trabaho, sa iyong lovers, sa malalapit sa puso mo, or sa mga friendship mo. Sa nakikita ko dito. Yan. There's a frustration. Ako nakita ko dito. Nagkakaroon ng mga parating sa iyo, there's a communication or cooperation or support or collaboration with someone or something, someone or something na binanggit ko nga sa inyo na napuprostrate ka. Na it's more on negativity. Ganyan. Ano ka sa sitwasyon mo na binabalance mo yung sitwasyon mo this time, either to your lovers, kasama sa trabaho, kaibigan, mga nakakasalamuha. Ganyan. Pero hindi yung frustration. Hindi yung nagkakaroon ka ng self-imprisonment or there's a victim mentality ako nakikita sa'yo. No? Natatrap ka talaga doon. Yan. There's a trap situation. Pero ang sinasabi dito, it's up to you to make it happen. If you want to start a new beginning in your life, at magkakaroon ka ng mga bagong decisions in life, at magkakaroon ka ng actions, or magtatrust ka sa intuition mo, nasa sa'yo yun, yung pagbabago na yun. Tandaan mo, choices is always available in you. No? Sa nakita ko dito. Wala sa ibang tao. Ikaw ang pipili nito. Nasa sa'yo yung choices. Kung gusto mong lumabas doon sa sitwasyon na yun, para alisin mo si blockage, it's up to you. Nasa sa'yo yun. Don't be trapped. Huwag ka magpa-trap, huwag ka magpa-stuck. No? Nagkakaroon kasi ikaw ng restricted this time. Sa nakita ko dito. Handun pa rin kasi yung connection or yung commitment dun sa sitwasyon na napoprostrate ka, ganyan, natatrap ka, na nalilito ka, feeling mo na biktima ka, yan, iba sa inyo ganun, there's a negative thought, ako na nakikita dito. Parating. May isang sitwasyon na nako-corner ka. Parating. Okay. Okay, thank you. Ang parating sa'yo, siguro, there's a getting together. Ako nakikita to within 4 days or 6 days. Ako nakikita. No? Or 7 man yan. Merong isang getting together when it comes to a close relationship, family unity, there's a reunion, may mga happiness, fun, enjoyment, o kaya naman surprise parties, event, or getting together, no? Getting together to eh. May coming home, ako nakita, hindi ko alam kung uuwi ka ng Pilipinas, or may manggagaling na ibang probinsya, ibang, ano yung barangay? Parang pangit eh, no? Parang barangay yan. Sa nakita ko ito. Basta may getting together, ako nakita. There's a travel. May nakita kasi akong departure. No, baka may travel yung iba. No? There's a commitment. Ako nakikita dito na ng isang situation. May makikipag-commit sa'yo. Actually, ang daming tao. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit may taong hindi totoo? You are committed in a situation na may mga tao na hindi nagiging totoo sa'yo. O hindi sila totoo. Mga sinungaling actually. Baka sabihin nyo, ano yung ating multo? Hindi sila totoo. As in, sinungaling, dishonest, liar, a cheater, manipulative, mga tao na betrayal or nagtataksil or as in masama ang ugali, ganyan. Sneaky person, ganyan.
nagmamatsyag sa'yo. Ganyan, nakikita ko dito. Or may tao rin dito na maaring sa iba sa inyo is if you are in a relationship or something commitment. Yan, babaero, lalakero, ganyan. May mga taong hindi nagiging totoo. Hindi totoong tao. Aswang. Aswang eh. And also, there's a communication. Meron daw isang bagay sa'yo, sa nila mamaya na communication. May isang bagay daw, ako nakikita sa'yo na ina-analyze mo or pina-progress mo or nagkakaroon ka ng strategizing kasi may hinihintay ka. May mga paghihintay sa isang bagay. Ganyan. Makakaramdam ka raw ng pagod this time. A communication din sa isang family, co-workers, na baka may mga party-party kayo. Ganyan, may mga getting together, communication to a family, co-workers, or to a father, to a mother, ganyan. Baka may mga magsisimba, also may mga meron kang isang bagay ngayon na gusto mong i-focus yung sarili mo. Ganun. Parang kasi andito yung iba sa inyo nagiging wiser and stronger kayo kasi may mga bagay kayo na gusto nyo i-leave behind. May mga bagay kayo na gusto nyo alisin sa buhay nyo. Kasi kumbaga may obstacle. Pero yung obstacle na yun, I hope malakpasan nyo no, yung mga obstacle na pinagdaraanan nyo. Hingi ka lang ng ano sa taas. Pagbibigyan ka niya. Oh, mabait naman yan. Malakas ka kaya sa taas. Kung maging totoo ka lang, tapos syempre nakikita ng taas yung totoong niloloob kasi natin eh. No? Basta sinabi to, keep fighting. Tandaan mo, Cancer, you are the survivor. No? Ikaw naman yung tao na hindi ka agad sumusuko eh. No? Yun. May nagbago ba ng food? Parang may nakita kong vegetarian. Or nagbabago siya ng food. Or need magbago ng food. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Ang dami naman bumaksak. Bakit po? Okay, thank you. Uy, may mga papasok na pera sa'yo. Siyempre, ate, sahod. Oo nga naman. Okay, dapat po daw, yes, there's a good news ako nakita rin. No? Maybe you're receiving something. Ang dapat mo daw iwasan, yung mga tao na gagamitin ka lang. Trust your intuition. Maging smart, maging matalino, maging mapagmatsyag. No? Iwasan mo daw yung maista ka sa isang sitwasyon mo. Iwasan mo. This is a natural. Kasi, kumbaga, ano tayo ngayon is portal. No? Kumbaga, there's a portal na nangyayari sa atin this time na makakaramdam talaga tayo na it's natural katamaran. Yan, makakaramdam ka ng katamaran. Natural yun. Kasi, nag-open yung portal this time. Lalo na it's a Capricorn. No? Ang nakikita ko dito. And then, makakaramdam ka na gano'n. May mga lack of success. Ako nakikita sa'yo, iwasan mo yung lack of success. No? Ibig sabihin, there's an opportunity or there's an opportunity of pag-aayos ng yung buhay or pag-aayos sa mga sitwasyon mo this time. Pero ang nakikita ko sa'yo is parang malalack of success yun. No? Iwasan mo ring ma-stagnant, mawala ng tamang desisyon, hindi pahalagahan ng sarili, yung magpaling lang, iwasan mo yung mga taong matitigas ng ulo at hindi nakikinig. Makakaramdam ka ng pagka-boring. Yan, may mga tao na wala silang kusa. Iwas kayo sa mga tao yun, no? Mga tao na hindi kumikilos o hindi ayaw kumilos, ayaw sumunod o ayaw makinig, ganyan. Hayaan mo sila sa buhay nila. Hayaan mo sila sa buhay nila, di ba? Yan, umiwas ka na lang daw sa ganun. Kumbaga, mas mag-focus ka sa transformation mo. Mas mag-focus ka to your success.
It's time to revert. It's time to move on. It's time to na magpasya, transition. It's time to end something, cycle sa buhay mo para magkaroon ka ng new beginning, or it's time to a renewal this time. New life, new start. And kasi may nag-open sa'yo na door eh. No, na kailangan mong pasukan. Yun. May nag-open na opportunity sa'yo na kailangan mong gawin. Siyempre, sinasabi rin dito is paglilinis. No? Yan. Iwasan mo yung basta umiwas ka sa mga tao na hindi ka panipaniwala, nagagamitin ka lang. Mga tao na hindi naman compatible. Ikaw na lang yung umiwas. No? Yan. Nagkaroon ng breakup, ano? Aray ko. Na ano yung ano ko? Lalamunan ko. Hindi ko alam. Siguro ka na kasi ang aga ko nag-read eh. Ang aga ko nag-read. Madaling araw pala nagre-read na ako. Hindi ba? Ang sipag ko. Joke. Ngayon lang yan. Kasi humahabol ako eh. Kasi parang na-late na ako, di ba? Ang dami ko kasing ginawa eh. Busy-busy ako ngayon. Kumbaga, kapag may time, tsaka ako ipo-pursue. Yun. Umiwas ka sa mga ganun. No? And then, make a plan, ano? Sa nakita ko to, make a plan. May mga biglaang mangyayari na ikaw is may stuck. May mga biglaang mangyayari na magkakaroon ng breakup or masasaktan ka. Ganyan. Umiwas ka sa mga tao na irresponsible, ha? Be responsible, sinasabi rin sa'yo dito. Kamusta sa lab? Ano yung iPad? Hello? Tapos ka na ba? Ay, tapos na pala. Kamusta sa lab si Cancer this week, Universe? Kamusta sa lab this week si Universe? Tsaka ang sinasabi dito, kailangan mong may mga i-develop pa. Be practical. No? Yeah, maging practical ka raw. Kailangan mo daw maging dedicated to your goal. Sa yung goals. Goal. Ang dami, ano? Be grounded. Progress, effort, kailangan sa'yo. And work hard. Hindi naman sinasabi dito na magmadali ka. Slowly but surely na gawin mong magkaroon ng development sa'yo. No? O sa isang bagay sa buhay mo. O isang situation. Kamusta sa love si Cancer? Tandaan mo, love is sarili mo, anak mo, pamilya mo, karelasyon mo, kasama mo sa trabaho. Kamusta sa love this week si Cancer? Uy, kita niyo yun? Diba? Universe, kamusta ang kaperahan, money and career this week ni Cancer? Ano ba yung card mo? Kailangan talaga ganun. May advice po ba kayo? May advice po ba kayo? Siyempre, Universe, pahingi po ng advice about kay Cancer this week. Advice, Cancer this week, Universe. Please show me. Thank you. Okay. When it comes to a love. Okay. Tingnan natin sa love mo. Mag-trust ka sa intuition mo, Listen to your universe. Tatandaan nyo, lagi kayong gagabayan ng intuition nyo, ng gut nyo. Trust to your instinct. Pareho. Galing. Okay, when it comes to a love, ang nakikita ko sa'yo dito, tahimik ka lang eh. Tahimik ka lang. Actually, hindi ka nga kumikibo. Pero nagpapahalaga ka. Or there's someone here na tahimik pero pinapahalagahan ka.
no? When it comes to a love, ando naman yung nakikita ko na you're starting to take care yourself, no? Sa nakita ko dito, andito rin yung pagpapahalaga sa sarili, and nagkakaroon sa'yo ng renewal, no? Or if ever na you are in a relationship, ganyan, maalaga ka naman sa nakita ko dito, no? Andito yung concern mo, andito yung pag-aalala mo sa tao na to, kung you're in a relationship ha. Andito rin yung, ang hindi ko lang maintindihan, if you are in a relationship, maring ikaw or siya is may sikreto, may tinatago, or tahimik lang talaga, ikaw or siya, no, sa nakita ko dito. Pero ang hindi ko lang maintindihan, ay, panalo ka talaga anak. Pumunta ka lang dito para pupuan si mami. Okay ka rin, no? Lakas ng trip, ha? Halika nga dito, puro kalokohan, eh. Hmm? Ang, may tao dito na hindi ko lang maintindihan kung if you are in a relationship dito, maaring there's a burden, no? O kaya, itong tao na to is hindi niya kayang ibigay yung, or vice versa tayo yung pagmamahal na tulad ng ibinibigay niya sa'yo. Siyempre, handun yung mahalaga ka sa kanya. O mahalaga ka sa kanya. Dito. Pero maaring, ano na to, basta hindi niya kayang tumbasan yung love na ibinibigay mo sa kanya. Kung kayo in a separation, dito, sa nakakita ko dito, you are now focusing sa sarili mo to take care. No? Nagkakaroon sa kasi sa'yo ng renewal. Kumbaga, you're starting to create again yourself to take care. Sa nakita ko dito, andito na rin yung marami ng idea na papasok sa'yo, pinapahalaga mo na yung sarili mo, ganyan. Hello? Hello? Nandun ka na sa, sa sitwasyon mo na yun. No? Nagiging palaisip ka, no? Sa iba sa'yo, nagiging palaisip kayo. Yan. Maaaring may mga burden ka na dala-dala, no? Dito. Baka iba sa inyo managinip kayo. Merong may mga nagiging very understanding ka sa isang tao, sa nakikita ko dito, o sa sitwasyon. Parang iniintindi mo siya kasi you care. Ganyan. Mag-trust ka sa intuition mo as in mag-trust ka sa intuition. Ano to? Ay, when it comes to, panalo naman tong card mo, kailangan talaga na tumapon sa baba. Makisama, mga kapatid. When it comes to your money and career. Okay. Okay, when it comes to your money and career. Yan. Ang nakikita ko naman sa'yo is, yes, nagkakaroon na. There's a good karma actually. There's a good karma. May mga bagong layunin. No? Ako nakikita sa'yo. Maraming idea. Actually, maraming idea na pumapasok sa'yo. Nagkakaroon sa'yo ng mga decision making when it comes handun din yung balancing when it comes to money, no? O, napapatakbo mo naman yung pera mo in a balanced situation. Kumbaga, kontento ka, nakakakain ka, nabibili mo yung gusto mo, may mga layunin ka, no, may mga excellent ka na prospect to your life, nag-iipon ka ng pera or mag-ipon ka ng pera, may mga manifestation ka naman na nakukuha mo, diba? Kumbaga, may mga pumapasok na pera. Ganun, sa nakikita ko sa iyo. It's more on balancing ang nakikita ko sa'yo. Sa relationship din, ganun ka no? Balancing. May mga ina-actionan ka naman at may mga dinidesisyonan ka this time. When it comes to money, napaka-disiplina mo. When it comes to money. You have a discipline. Kumbaga, hindi ka naman waldas. Kumbaga, you try your best to balance when it comes to money this week sa nakita ko dito. May lumabas man, pero binabalanse mo yun. May disiplina. No, sa nakita ko dito. May mga papasok at may mga lumalabas naman, pero balance siya. Hindi talaga siya waldas. Advice, universe.
Thank you. Okay, ang advice niya sa'yo is, ang nakita ko dito is, yung iba sa inyo, ano kayo, you need to take care of yourself, no? Kasi iba sa inyo is a workaholic. May mga tao, oy, dalawa yung 8-8 mo. Ay, tatlo yung 8 mo, oh. Di ba? 8-8-8. Congrats. May mga sitwasyon sa buhay mo na paulit-ulit. Ganyan. Siguro nakakaramdam ka na siguro na pagka-boring, ganyan, either to your work or a relationship, sa mga ginagawa mo, ganyan. No, may mga paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo na maaring nagiging sad ka. Ang advice is, you need to accept. Acceptance, try to give some effort sa mga bagay na gusto mo mangyari in your life, sa iyong destination. Kailangan dito ng positive destination, clear path, focus to the future, lakas ng loob, patience, inner strength, confident, katatagan, tibay ng loob. And bigyan mo lang din daw ng time yung sarili mo. Mag-relax ka, kailangan mo ng mental peace. Mag-take a breath, mag-rest ka, quick time, or mag-relax ka, mag-recharge ka. Ganyan sa nakita ko dito. No, kung minsan, kung naboboard ka, alis-alis ka rin, ganyan. Kumbaga, wag ka mag-focus sa sadness, wag ka mag-focus masyado sa hardship, kung mayroon mga nangyayaring hardship sa buhay mo. Kung may mga nangyayari naman na minsan na low of confident ka, ganyan. No? Minsan, siguro, may mga sitwasyon na nag-feel sa'yo, wag ka doon nag-focus, ganyan. No? Alagaan mo yung sarili mo din, pahalaga mo yung sarili mo. And then, wag ka daw magsayang ng oras. Time is gold. Marami opportunity na darating sa'yo, doon ka mag-focus. No? And syempre, continue a direction to find your goal if ever na hindi mo pa nakikita yon. Lakas lang loob and positive destination, clear path talaga. Kailangan mo din mag-move. Kung iba sa inyo, kailangan nyo na mag-exercise, ganyan. Kailangan nyo mag-movement. Ganun nakikita ko dito. Hi. Mayroon din parating sa inyo, maaring sumasakit yung ulo nyo, paa nyo, or may taong may sakit. Ako nakikita dito, no? Continue ka lang sa direction mo, Huwag mong isipin na minsan mahirap makamtan yun ang pangarap mo. Pero, no, it's up to you rin to. Sa nakita ko sa'yo. Don't be jungling. Ganyan. Don't be jungling. Try to control and balance ang lahat ng sitwasyon na nangyari sa buhay mo. Trust more to your intuition. Okay? Arigatou namaste. God bless.